with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Matthew. Glory to you, Lord. At that time, Jesus withdrew to the region of Tyre and Sidon. And behold, a Canaanite woman from that district came and called out, "Have pity on me, Lord, Son of David. My daughter is tormented by a demon." But Jesus did not say a word in answer to her. Jesus' disciples came and asked him, "Send her away, for she keeps calling out after us." He said in reply, "I was sent only to the lost sheep of the house of Israel." But the woman came and did Jesus homage, saying, "Lord, help me." He said in reply, "It is not right to take the food of the children and throw it to the dogs." She said, "Please, Lord, for even the dogs eat the scraps that fall from the table of their masters." Then Jesus said to her in reply, "O woman, great is your faith. Let it be done for you as you wish." And the woman's daughter was healed from that hour. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. You be seated. It's a beautiful day. Be happy. Napansin po ninyo, no? Nandyan na ang sikat ng napakagandang araw, ang aming araw. Thank God for this good weather. Kaya palakpakan po natin ang Panginoon sa napakalaking biyaya ito. And let us continue to pray for the good weather para balik na ulit ang lahat sa pag-aaral, sa pagtatrabaho, sa lahat ng mga ginagawa natin araw-araw, kasama na yung pagmamasyal. Napansin po rin yun, kasama po natin yung mga ingredients sa ating parokya. Okay? So, isa po sa mga programa dito sa parokya natin, Santo Cristo Parish, every third Sunday of the month, mag-share po tayo ng blessings. So 40 recipients will be receiving goods, groceries from our parish. This day, maliban sa 40 ingredients dito sa ating parokya, meron po mga used loads na nasa cabinet ko lang, inilabas ko para pamigay pa rin po, no, sa mga intelligence natin. Remember, lahat po ng mga programa ginagawa natin sa parokya rooted from the Gospel, from the Bible itself. Clothe the naked, give food to the hungry. Gospel of Matthew, chapter 25. And for your information, ang Diocese ng Tarlac, headed by Bishop Roberto Malyari, meron din po silang programa sa Cathedral. Ewan ko lang po kung nakita niyo na yan sa kanilang page. Best of the poor. So meron din po silang binibigyan ng mga indigents sa mismong Cathedral ng mga groceries. Kapag gabi, yung mga staff niya sa Cathedral, nagbibigay naman po ng tinapay, mga bread sa mga street children, sa mga
Amos, dyan mismo sa Tarlac City. Okay, so related rin po yung programa natin dito sa parokya sa lahat ng programa ng Diocese of Tarlac. Amen? Okay. May bagyo po ba? May bagyo? Para kasi mga nakakang bilang pa rin. Kaya nakangiti na yung mga nagsisika. Today we are on the 20th Sunday in Ordinary Time. At ang bida po sa ating gospel ngayon ay walang iba kung hindi ang babaeng Cananea, isang butihing ina, isang babaeng nagpamanas ng kanyang malaking pagmamahal sa kanyang anak, ang malaking pananampalataya sa ating Panginoon. Ang kwento ng ating Ebanghelyo ay tungkol sa pagpapagaling ni Jesus sa anak ng babae, Cananea, na inaalihan ng masamang espiritu. Bakit ko nasabing napakabuti ng inang ito? Kasi nang lumapit siya kay Jesus at humingi ng tulong, ang sabi niya, Panginoon, maawa po kayo sa akin. Ang anak ko ay may sakit. Anak niya yung may sakit, pero siya ang mas nakakaramdam ng sakit. Siya pa yung nagmamakaawa sa ating Panginoon. Di ba ganyan ang ating mga nanay? Pag sabi natin sa inyong mga nanay, nanay, bida ka ngayon. Sige po, sabi po. Ito kaya, bida siya? O bida-bidahan naman? Naalala ko yung yumao kong ina. 19 years ago, pero hanggang ngayon, napaka-fresh pa rin ang mga memories niya sa akin. Dahil bunso po ako sa pamilya, kapag may sakit ako, hindi po ako nilulubayan ng aking nanay. At ako rin naman, kung saan ang nanay ko, hindi ako umiiwalay sa kanya. Kapag nanginginig na po ako sa sobrang taas ng lagnat, alam po ninyo kung ano ginagawa ng nanay ko? Umiiyak siya. Nagdaras. Nagdaras na ang nanay ko sa Lord, bigay mo na yung sakit yung nararamdaman ng anak ko sa akin. Di ba rin ako pagkala ang aking anak? Di ba ganun yung kanalin natin? Lahat akuin nila. Lahat gagawin nila para sa kapakanan ng kanilang mga anak. Ito po yung oras at bagay na sabi mo, napakabuti ng babaeng Cananea. Isa siyang buti ina. Yung paglapit at paghingi ng tulong ng Cananea sa ating Panginoon Hesus ay very risky. Masyado kong mapangalit. Bago ko nasabi yan. Kasi ganito po ang cultural background ng mga Hudyo during the time of Jesus. Meron po silang tinatawag na
racial discrimination at gender discrimination. Kapag hindi ka Hudyo noon, hindi ka nila kalahi, you are Gentile, you are Canaanite, you are Samaritan, wala kang kwenta sa kanila. Baliwala ka sa kanila. Para sa kanila, isa kang hayop. Para sa kanila, isa kang aso. Pangalawa, yung gender discrimination, kapag babae ka, bawal kang lumapit sa mga lalaking Hudyo. Kapag babae ka, pinakamababa uri ng tao ka sa lipunan noon. Kaya meron silang kasabihan sa mga Hudyo, it goes like this: the birth of a male child gives universal joy, while the birth of a female child gives a universal sorrow. Napakasakit. Napakasakit. No? Ganun po yung discrimination sa mga babae noon. Hindi ka tulad ngayon, equal na. In fact, meron na tayong dalawang presenting naging babae sa Pilipinas. Pagdating sa karanahan ko, equal na rin. Sa mga chef ngayon, ang daming mga lalaki ng magaling magluto. Maraming mga, pati pala mga tricycle driver, minsan, nasakyan ko, no? Yung tricycle driver, babae. No? Kasi, sabi ng iba, kung kaya gawin ng lalaki, kaya ko rin gawin. Sabi naman ng lalaki, kung kaya gawin ng babae, kaya ko rin gawin. Kaya pati mga lalaki ngayon, naglalaban na. No? Yung mga lalaki ngayon, nag-aalaga ng bata. Diba? Yung mga lalaki ngayon, naglalampasan na, nagbabalis na. And vice versa. May mga misis na sila naman yung nagtatrabaho. No? Mga breadwinner. Kumbaga, sa pag-asawa kailangan give and take talaga. No? Hindi pwedeng, sige, ikaw na bahala sa lahat. Ako na lang dito sa bahay, pagpapakasarap. Hindi. No? Lalo lang, marami kang anak, kailangan ang tulungan ng mag-asawa. Amen po ba? Okay. Balikan natin yung butihin ina na isang Kalinea. Napansin po ninyo nung lumapit siya kay Jesus, hindi siya pinansin. Kasi nagkaroon tayo ng cultural background. Eh, siya pwede yung mga kababaihan. Pero, ginawa ni Jesus para subukin ang babae nito. At hindi lang yan. Tinawag pa ni Jesus na aso yung babae. Kasi sabi niya, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak at ibigay sa mga aso, sa mga tuta. Again, sinabi ni Jesus hindi para discriminate yung babae para subukin ang babae. Pero ang ganda po ng sagot ng babae, kahanga-hanga, sabi niya, "Oo, Panginoon, tawagin mo na akong aso, tawagin mo na akong hayop, pero kahit ang mga aso, kumakain sila ng mga bumong naglalaglag mula sa pagkainan ng kanilang Panginoon." Tila ba lang sinasabi dito ng babae na, "Sige Panginoon, sabihin mo na lahat ang gusto mo sabihin sa akin, pero maawa ka naman, bigyan
biyaan mo ko kahit konting crush ka man lang. Dito pumama ang ating Panginoon sa niya, ang laki ng iyong pananampalataya. Ngayon din, ibibigay ko ang iyong kahilingan. Gagawin ang iyong anak. Hindi po nagkamali at mabahay sa kanyang ginawa. Effort na lumapit, manalig, kumapit sa ating Panginoon. Yung oras na yun, tuluyang gumaling ang may sakit na anak ng babae kanina. Kaya sa lahat ng mga nanay na pahanga-hanga, huwagan, pinipapalakpan natin sila sa tulong ng mga kanina. Alam ko, hindi lang po yung mga nanay, meron din mga tatay, meron din mga anak na kaya gawin ang lahat para sa kanilang pamilya, para sa kanilang minamahal sa buhay. What is the message of this for all of us? Kapag pumili tayo sa Diyos, minsan na talagang binibigay niya. Pero alam po ninyo, katulad sa kwento, minsan sinusubukan din tayo ng Diyos. Bago niya ibigay yung ating mga dasal, yung ating mga hinihingi. Remember, sinadya ng Diyos na makatambal natin ang mga pagsubok na yan para masumpat niya kung gaano kalalim ang ating pananampalataya sa Kanya. Kaya hinaharap tayo sa mga hamon ng buhay, sa mga pagsubok, sa magrunos. Ang gusto ng Diyos, lalo tayo lumapit sa Kanya. Lalo tayo lumapit sa Kanya. Lalo tayo manalig sa Kanya. Katulad ng babae kananiya. Ilang araw din po ang walang tigil ng ulan. Isang linggo, last Sunday, marami na po yung mga nagsimba last Sunday kahit maulan. Pero merong konting nabawas. Alam ko, no? May mga konting nabawas. Hindi ko alam kung anong rason, pero kung isa ka man sa mga natatakot sa ulan, isa ka man sa mga natatakot sa bagyo, alam ko ninyo kung ano ang dapat natin harapin. Yung mga bagyo sa ating buhay. Yung mga unos sa ating buhay. No? Huwag natin katakutan ang mga yan. Anong takot ka sa ulan, sa bagyo? How much more yung mga bagyo na yung hinahanap, nararanasan sa buhay? Again, ang Diyos kasama natin palagi. Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng panahon. Katulad ng babae sa Ebanghelyo, tayo din, humingi ng saklolo sa Kanya. Sabihin natin, Panginoon, mahal ka sa akin. Tulungan mo ko sa ating mga pagsubok na pinagdadaanan. Kaya sa misa ito, hilingin po natin sa Panginoon na sana bigyan tayo ng sapat na biyaya, sapat na grasya, nang sa gayon, mapagtagumpayan natin at maharap ang bawat pagsubok, hamon, unos at bagyo sa ating buhay. Amen.